Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. Chari, how did you discover underwater hockey? Kasi kahit ako, ang tagal na bago ko na-cover uli yung underwater hockey. Oo nga po. Kasi yung nagsimula naman po dito yung underwater hockey, matagal na. Pero ako personally, may nakita lang kasi ako sa gym ng parang poster nakasulat, "Hold your breath." Tapos, introduction to underwater hockey. Tapos parang na-curious ako. So, ano to? Tapos, so nag-inquire ako. During that time, meron silang introduction to the sport. Tapos, yun, pumunta lang ako. Tapos, nag-enjoy na ako. Tapos, simula nun, hindi na ako tumigil maglaro. Anong naging training mo as a beginner sa underwater hockey? Wala, lots of swimming talaga, tsaka underwater swimming. Plus yung drills ba? So, kailangan talaga yun yung training namin. How were you able to learn how to hold your breath longer? You will develop it in time. Kasi, syempre, di naman tayo pinanganak isda. So, syempre, yun. At first, syempre, hindi ka makakatagal ng sobrang tagal. Tapos, eventually, kaya mo na rin. What does one need to be good at underwater hockey? Alam ko, sa ilalim ng tubig, medyo may pisikalan din na nangyayari. Well, una-una, kailangan confidence mo sa tubig. Yung talagang, yung may gigil din. Importante rin yun. Tsaka yung skills. So, talagang tinitraining talaga yun. What about practice? Paano ang ensayo nyo? What do you also scrimmage like in other sports? Yes, oo. We will, besides sa regular training like other sports like strength training, cardio, ganyan, swimming, we also do our games. Yung scrimmage games namin during Tuesday, Thursdays, and Saturdays, we do that. So, okay. Hindi ba nakakasira ng balat tsaka ng buhok na yung palaging nasa ilalim ng tubig? Wala na, hindi na namin iniisip yun. Chari, on your part, what are some of the things na natutunan mo sa mga international competition? Siyempre, yung how they play, yung strategy nila actually. So, parang pinapanood namin kung paano nila ginagawa. So, we try to mimic it and we try to apply sa atin. Kung ano yung, siyempre, depende sa physical natin din, kung ano yung applicable sa atin. So, yun yung marami kaming nakita, yung mga moves, kung pwede pala yun, yung mga ganun. So, I see. Is there a Filipino style ng underwater? Meron bang ganun? masasabi ko meron din. Meron din. What is the Filipino style? Kasi mahilig tayo sa abilidad tsaka diskarte, di ba? Dinadaan sa brasuhan. I'm one of the smallest sa team. So, malaking talaga yon yung size. Kasi syempre kung malaki ka sa ilalim ng tubig, mas malaki rin yung kailangan mo iwasan. So, pero ang hockey naman, di naman porket maliit ka is wala ka na rin magagawa. Meron pa rin. So, what has being a member of the underwater hockey team done for you? Parang ano nag-iba sa buhay mo sa paglalaro ng underwater hockey? Yung mga taong nakikilala mo, locally and internationally, malaking rin yun bagay. Tsaka syempre health is feeling ko yung underwater hockey nakakabata eh. Okay. Siguro dahil hindi kami humihinga masyado. Okay. Natitipid yung hinga. What about kids who want to start? How do they hear about? Kasi ikaw may nakita kang poster, but it's been years since I've actually heard about the underwater hockey team. Yeah, right now medyo kami ngayon. Focus kami on recruitment at grassroots. So parang tinatarget talaga namin is makakuha na rin ng mga bata. So tinatarget din namin na makapasok sana
sana sa mga schools para kahit yung extracurricular activities pa. So, mag-start sa grade school sana or high school, mag-start na maglaro. Okay. What do you tell kids? No? Halimbawa, yung bata gusto, pag tinanong nila, ano yung underwater hockey? Anong paliwanag niyo sa kanila? Parang muna, syempre sisid-sisid. Okay. Ang papagawa mo naman dun muna is yung laro-laro. Parang alam mo yung parang nagbabato ka ng coins. So, sige, Sinking kunin toys, nyo muna, oo. ganun muna. Tapos eventually, yun na, yung may play na. Yun na yun. Chari, yung Pilipinas is the largest coastline in the world, but of course you use swimming pools. Based on nakikita mo, meron bang lugar sa Pilipinas kung saan mas malalakas yung mga swimmers and therefore yung mga underwater hockey players natin? Right now kasi ang natin nasa concentrated kasi sa Manila yung underwater hockey. But before meron kaming team sa Palawan. Di lang sila active pero may mga hockey players din na galing doon. Hopefully ito nga sa Bicol mag-start na kami, sa Siargao kung saan, sa Cebu mag-starting kami sa mga provinces. Nag-try din kami i-introduce to sa mga Bajau. Pero hindi lang kami naging successful. Pero gusto pa rin namin i-pursue yun. Well, personally, what is anong kaligayahan na nakukuha mo sa underwater hockey? What's the fulfillment? Yung yung nakikita mo nagpo-progress yung game mo, masaya. Tapos pati yung mga teammates mo, yung samahan. Yun yung masaya, yung in and out of water, yung nyo together. Yun yung fulfillment din. Tsaka let's say pag kunya nag-international competition kami, tapos natatalo namin yung ibang countries, masarap sa pakiramdam. Pag nagko-compete ba kayo, marami ding Pinoy na nanonood? Meron. Pag kunyari, depende saan kami Okay. So, usually, pag malalamig na bansa, wala masyado. But anong sinasabi mo sa mga bata and if they get curious about underwater hockey? Kasi pagka kunyari curious sila, pinapapanood namin kung paano siya laruin, ganyan. Tapos, pinapatry namin sila kahit sa mga small pools lang or mabababaw muna para lang ma-feel nila kung paano. Okay.